إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tunay ng papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya tayo nagpupuri, nagpapasalamat, humihingi ng tulong. Sa Kanya tayo humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan at sa Kanya tayo humihingi ng gabay. Nagpapakupkup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kasamaan ng ating mga sarili at masamang dulot ng ating mga gawa. Sino man Kanyang gabayan ay ito ang tunay na nagabayan. At sino man Kanyang iligaw ay wala kayong matatagpuan na sino man na maggagabay sa Kanya. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin, liban kay Allah ang nag-iisa at walang katambal. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Kanyang alipin at sugo. Ang pagpapala at biyaya ni Allah ay sumakanya, sa Kanyang pamilya, mga kasamahan at tagasunod hanggang sa araw ng paghukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo gayon din ang aking sarili na katakutan si Allah. Dahil sinabi niya sa Kanyang dakilang aklat, o mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga unang araw ng Dhul-Hijjah, lalong-lalo ng kapanahunan ng Hajj, ay pawang mga araw ng pag-aalaala kay Ibrahim alaihissalam. Si Ibrahim alaihissalam na siyang ninuno ng mga propeta, na siyang naging huwaran sa da'wa, na sa kabila ng kanyang pagiging mag-isa, sa kanyang pagsisimula sa da'wa ay naging matatag siya rito, at sa paglipas ng panahon sa kanyang maliit na ummah ay naninindigan pa rin sila sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang pagbuo ng pamilya. Ito ay naging huwaran din para sa ating lahat. Kabilang sa mga ginugunita natin sa mga araw na ito ng Dhul-Hijjah ay ang pagsubok sa kanya ni Allah. Nang si Ibrahim alaihissalam ay sinubok ni Allah subhanahu wa ta'ala ng matinding pagsubok, na siya nga ay tumanda ng walang anak. Subalit, nang siya ay nagkaroon na ng anak, siya ay sinubok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng isang matinding utos. Sinabi ni Allah sa Quran, "Falamma balaga ma'ahu sa'ya, qala, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Fandur madha tara." Nang ang kanyang anak daw ay dumating na sa hustong edad, sinabi nito sa kanyang anak, "O aking anak, nakita ko sa aking panaginip na ako ay kumakatay sa iyo. Kaya tingnan mo, ano ang masasabi mo tungkol dito?" Qala ya abati, if'al ma tu'mar. O aking ama, gawin mo ang ipinag-utos sa iyo. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sabi ng kanyang bugtong na anak, nag-iisang anak na si Ismail alaihissalam, ako insyaallah ay matatagpuan mo at matatagpuan ni Allah na kabilang sa mga matiisin. At sa panahon na dadalhin na nga ni Ibrahim alaihissalam ang kanyang anak upang tuparin ang ipinag-utos sa kanya ni Allah, ay dumarating sa kanya si Satanas at siya ay binubulungan, siya ay pinapayuhan ng mga payo ng kabutihan na huwag niyang kakatayin ng kanyang anak. Subalit, ang kabutihan na ito ay pabalat. Ang kabutihan na ito ay balat kayo. Ang kabutihan na ito ay pagpapanggap lamang ni Satanas dahil ang kanyang nais ay suwayin ni Ibrahim alaihissalam ang utos. Kaya tuwing ang lumilitaw sa kanya si Satanas, ito ay kanyang binabato, at ang pagbabato na ito ang siyang pinagmulan ng ritual ng pagbabato sa Jamarat doon sa Hajj. Alhamdulillah. Yun nga, silang dalawa ay sumunod sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala at napagtagumpayan ni Ibrahim alaihissalam ang bulong ni Satanas at hindi siya naloko ni Satanas o nabuyo nito sa paglayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
Mula sa pagiging huwaran na ito ni Ibrahim alayhis salam, ay kunin natin ang matinding huwaran na tinuturing nga niya si Satanas bilang malinaw na kaaway. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ard, halalan tayyiba. O mga tao, kumain kayo mula sa anumang nasa lupa na halal at pinahintulutan at mabuti. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. At huwag din yung susundan ang mga yapak ni Satanas, innahu lakum aduwwum mubin. Na dito, sa pag-autos na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, na huwag nating susundin si Satanas, ang paraan ng kanyang pagsasalita ay huwag nating susundan ang mga yapak ni Satanas. Dahil maaring si Satanas ay hindi magtuturo sa tao na hayagan na mawalan ng pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Satanas hindi lilitaw sa tao ng hayagan na mag-uutos na suwayin si Allah, na mag-shirk, pumatay, manggahasa, magnakaw, gumawa ng iba't ibang mga kasalanan. Subalit siya ay mayroong iba't ibang mga pakana, mga hakbang, maliliit na mga hakbang patungo sa malalaking mga kasalanan na ikabubulid ng tao at kabubulid niya patungo sa impyerno, waliyadu billah. Kaya nga, ang maliliit na mga hakbang na ito ay marapat nating layuan. Kaya nga sa pamagitan napakahalagang saligan na ito, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-uutos sa napakaraming mga bagay sa pamagitan ng paglayo kahit sa mga kaparaanan sa mga kasalanan. Katulad halimbawa sa kanyang pagbabawal sa zina, hindi niya sinabi sa mga tao na huwag silang magzina. Ang sinabi niya sa kanila ay ang huwag silang lalapit sa zina. Na ultimo mga kaparaanan patungo sa zina, katulad ng pakikipag-boyfriend, girlfriend, at iba't iba pa. Ito ay pinagbabawal din ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi rin sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na huwag silang iinom ng alak. Hindi lamang itong inutos ni Allah, bagos ang inutos niya sa mga tao ay layuan ang lahat ng bagay na may kinalaman sa alak at ang mawalan tayo ng kinalaman dito. Gayon din sa riba at iba't iba pang mga kasalanan na kamuhi-muhi kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyempre ay ipinagbubunyi ni Satanas na magagawa ng tao. Gayon din sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fis silmi kafa, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. O mga nanampalataya, pumasok kayo sa Islam ng buong buo at huwag din yung susundan ang mga yapak ni Satanas. Tunay na siya para sa inyo ay kalaban na malinaw. Inulit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang dalawang sinabi niya. Na huwag nating susundan ang yapak ni Satanas at inulit niya na tunay na siya para sa inyo ay kalaban na malinaw. Inuulit-ulit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pananalita na ito. Subalit parang ang mga pananalita na ito ay kakaiba, kakatuwa at hindi katanggap-tanggap para sa mga tao. Sinasabi ni Allah na Satanas ay malinaw nating kaaway, subalit ang marami sa atin ay nalulugod pa na sila ay may kinalaman sa mga buyo ni Satanas, na mga buyo ng makasalanan, paggawa ng mga ipinagbabawal, pakikiapid, paggawa ng mga haram, pagnanakaw, at iba't iba pang mga pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala at paglabag sa karapatan ng mga tao. Ngayon din sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isa pang aya, وَمِنَ الْأَنْعَامِ هُمُولَةٌ وَفَرَشًا. Kabilang daw sa mga pastuling hayop ay yaong mga hayop na kinakargahan ninyo ng inyong mga dalahin at farsya, mga maliliit. Kulu mimma razaqakumullah. Kumain kayo mula sa ibiniyaya ni Allah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. At huwag ninyong susundan ang mga yapak ni Satanas. Tunay na siya para sa inyo ay kalaban na malinaw. Paulit-ulit na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pangatlong ulit sa ilang mga pagkakataon na sinabi ni Allah na si Satanas ay malinaw na kaaway para sa atin. Ni Satanas, maring hindi nga siya lilitaw sa atin sa anyo niya na Satanas, subalit siya ay lilitaw sa anyo ng ating mga pinagnanasaan, ng mga ating nagugustuhan at mga hinahangad dito sa dunya, nang sa gayon ay maibubuyo niya tayo tungo sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, tungo sa pagsunod naman sa Kanya, na siyang magiging dahilan naman na maaring tayo makakagawa ng mga kasalanan, malalaki man o maliliit. At syempre pinakakamuhi-muhi ang walang pananampalataya at ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadu billah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga paglalarawan na sa pamagitan nito ay mauunawaan natin na yung Satanas nga ay malinaw na kaaway para sa atin. Ang pang-apat na aya na tinukay ni Allah sa Quran na Satanas ay malinaw na kaaway para sa mga tao ay sa pagkakataon na ito, ang tinutukoy dito ay sina Adan at Eva. Sinabi ni Allah, "Fadallahuma bigururin." Si Satanas ay nagdulot sa kanilang dalawa na sila ay maligaw. "Falamma dhaka syajarata, badat lahuma sawatuhuma." At nang tinikman nila ang puno, kumain sila mula sa pinagbabawal na puno na ipinagbabawal ni Allah sa kanila na kahit lapitan man lamang, ay naging hayag tuloy sa kanila ang kanilang pagiging hubad. Watafika yaksifani alihima min warakil jannah. At dahil sa kahihiyan na ito, itinakpan nila ang kanilang mga katawan ng mga dahon mula sa paraiso. Wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajara. At tinawag silang dalawa ng kanilang Panginoon, hindi ba pinagbawalan ko kayo mula sa puno na yaon? Wakul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. At hindi ba't sinabi ko sa inyong dalawa na Satanas para sa inyong dalawa ay malinaw na kaaway. Na makikita nga natin na napakalayo ng ugat, napakalalim ng pinagmulan ng pagkamuhi na ito ni Satanas. Mula sa paglitaw pa lamang ng kauna-unahang tao, si Satanas sinaghahangad na mailigaw ang mga tao dahil siya ay kaaway na malinaw para sa mga tao mula sa panahon ni Adan. Panglimang aya na dito ay tinukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala ni Satanas ay malinaw na kaaway para sa mga tao. Sinabi ni Allah, "Qala ya bunayya, la taksus ru'yaka ala ikwatika fayakidu laka kaida." Sinabi Yaqub alayhis salam kay Yusuf tungkol sa napanaginipan ni Yusuf alayhis salam na nakita niya ang mga planeta at buwan at ang araw na nagpapatira pa sa kanya. Sinabi ni Yaqub sa kanya, "Huwag mo itong ikukwento sa iyong mga kapatid dahil kapag malaman nila ito ay gagawa sila ng pakana laban sa iyo. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin." Tunay na si Satanas para sa mga tao ay malinaw na kaaway. At ganyan sa isa pang aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Alam ahad ilaykum ya bani adama an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Paalala niya sa lahat ng sangkatauhan, hindi ba ako nakipagkasunduan sa inyo o ang kani Adan o kayong mga tao na huwag ninyong sasambahin si Satanas dahil tunay na siya para sa inyo ay kalaban na malinaw. Ngayon din sinabi ni Allah sa isa pang aya, "Wala yasuddannakumus syaitanu innahu lakum aduwwum mubin." At huwag kayong pipigilan ni Satanas patungo sa paggawa ng mabuti dahil tunay na siya para sa inyo ay kalaban na malinaw. Paulit-ulit na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala at paulit-ulit nating nasasaksihan, paulit-ulit nating naririnig ang mga kwento tungkol dito, subalit parang ang tao ay hindi natututo. Parang ang tao ay hindi nakakaalala. Parang ang tao ay palagi na lamang bago sa kanya ang bagay na ito tungkol sa katotohanan kay Satanas, waliyadu billah. Kaya nga marapat mga kapatid sa pananampalatayang Islam na tayo ay magpapaalalahanan at ang pinakamainam na magpapaalala sa atin, insyaallah, bukod pa sa mga matutuwid na mga mangangaral, ay ang payuhan natin ng ating mga sarili, insyaallah, sa pamagitan ng patuloy na pag-aalaala kay Allah, patuloy na pag-aaral ng relihiyon natin niya ito, at patuloy na pagsama sa matutuwid, at sa gayon din, sa pamagitan ng mga ito nga, tayo ay magiging matuwid din sa ating mga gawain, insyaallah. Sa pamagitan nito, ay makita nga natin ang mga bagay-bagay sa liwanag ng katotohanan na tayo ay hindi magkakamali na si Satanas nga ay malinaw na kaaway para sa atin.